Ang pag-iintindi ng tax principles ay makikita mo yan. Ang pag-iintindi mo sa tax principles, kung titingnan mo ang definition ng taxation, pwede mo siyang mabasa isa-isa at pwede mo siyang intindihin by way of translating itong ganito, process and means, sovereign, lawmaking body. Pero, pwede mo lang siya ma-retain doon sa isip mo ng panandalian lang. Or you can memorize that for 1 week or 2 weeks. Ang pinakamainam na pag-intindi dito ay dapat malaman mo kung ano yung background, kung bakit nagsimula o kung bakit meron tayong taxation at paano siya nagsimula. So, ganito. Halimbawa, taxation. Ano pala yung taxation? So, sinabi dito sa definition, means the or process by which the sovereign independent state through its lawmaking body imposes burdens upon the subjects within its territory for purpose of raising revenues. Itong definition na to ay hindi mo makikita yan ng kabuuang konsepto ng taxation. Yun lang iilan. Hindi mo makikita yung kabuuang limitasyon at saka hindi mo maintindihan kung bakit ba talaga meron tayong taxation. So kung babalik ka doon sa pagkaintindi kung paano ba talaga nagsimula ang taxation, pwede mong balikan yung mga elemento ng state. Halimbawa, nagsimula yan yung may mga tao. Tapos yung tao, mayroon silang territory na ino-occupy. So dito, may nagtalaga silang gobyerno para mamahala sa kanila at saka binigyan nila ng sovereign powers para may magkapag-function yung government doon sa purpose niya. Okay? So ito yung tinatawag natin ng mga elemento ng state. So in other words, hindi mabubuo yung state kung wala ito sila. Now, saan dyan ang taxation? Okay. So, sa isa na kailangan na power para makapag-function ang government is yung taxation. Bago dyan, meron tayong tinatawag na police power. Ayan. Tapos meron tayong taxation. Katatlo ay eminent domain. Kung makikita mo sa discussion ng taxation, medyo irrelevant itong police power at saka eminent domain. Kasi iba naman yan sila na sovereign powers at saka yung concern naman natin is only taxation. Pero mahalaga din malalaman natin kung ano yung kaibahan nila. At mayroon kasing ibang na mga kaso kung saan yung taxation ginagamit siya para din mag-exercise ng or yung effect niya ay magresulta sa pag-exercise ng police power. At saka malalaman din natin dito na hindi gagalaw yung police power at eminent domain kung walang taxation. Dito natin malalaman na yung taxation ay importante siya kasi siya yung nagbibigay ng pera. Ito yung kanyang pinakauna na purpose. Kaya makikita mo sa ibang section ng ng notes mo, note materials, na nandun yung purpose ng taxation. Like, to raise revenue. At saka yung secondary naman is regulatory, yung sanctuary, mayroon pang iba yung promotion economic, boosting economy, etc. But primarily again, siya yung nagbibigay ng pera. Kaya, sinasabi na dito mo malalaman na yung taxation ay napakahalaga. Okay? Para mapunduhan kung ano man yung expenditures ng government. So, yun yung tinatawag natin na isa sa mga basis kung bakit meron taxation. Yung tinatawag na lifeblood. So, dito sa lifeblood, sinasabi dito, siya ang nagbibigay ng rason why, bakit kailangan
need to collect tax? Bakit kailangan mag-collect ng tax? Yun talaga ang rason. Why do we need to collect taxes? Siya yung nagbibigay yung lifeblood theory or lifeblood doctrine. Pabalik-balik yan na ginagamit ng mga kaso. Kaya, sinasabi doon na bawal mag-issue ng injunction rule, ng injunction yung mga korte na hindi pwede makapag-kolekta. Dahil nga, ang taxes ay lifeblood ng government na hindi pwedeng makapag-function ang government kung walang taxes. O, dito naman kung bakit nagkaroon tayo ng taxation bilang isa sa mga sovereign powers ay dahil din yan sa necessity theory. Ang necessity theory, siya yung nagsasabi kung bakit kailangan ang isa sa mga sovereign powers ay taxation. Kung titingnan mo yan, halos magkapareha lang talaga yung pagka-describe ng lifeblood theory at saka ng necessity theory. Pero doon ko na lang malalaman yung kanilang kaibahan doon sa explanation na si necessity theory pala ay supporting doon sa pagkakaroon ng sovereign powers, while si lifeblood doctrine is supporting doon sa bakit kailangan magkolekta ng tax. So ngayon, sa iba naman, dito, pag itong process means, dito mo malalaman na mayroon parang proseso dito sa gobyerno kasi pag-exercise ng taxation power, hindi siya i-exercise lang ng basta-basta na kaagad-agad. Mayroon yung proseso. Kaya sinasabi dito sa constitution natin na pag ganito, sinasabi ng constitution na ang gobyerno natin ay hinahati sa 3 departamento or 3 branches. Una-una, mayroon tayong executive, then mayroon tayong ikalawa yung legislative. At ikapat yung yung judiciary. Ay, katatlo pala. So, ito yung legislative. Siya yung gagawa ng batas. So, dito yung magkakaroon ng levying. Yung exaction. Yung sinasabi dito ng purpose na is a process and means. Okay? Dito yun mangyayari sa legislative body. Okay? Gagawa siya ng batas, yun yung levying. Doon yun malalaman yung mga rates, yung mga sino yung masasubject doon sa tax na, okay, kaya dito, through its lawmaking body, so siya yung gagawa. Okay? Tapos, pagkatapos na nagawa na yan, ipapasa yan sa executive for implementation. Yun. So, lahat ng gagawin ng bawat isa dito, so mag-implement pala dito ay yung BIR. Siya yung magkokolekta. Now, tandaan natin na yung BIR ay hindi yung exercise of taxation power yung kanyang ginagawa. Implementation lang yun. Ang gumagawa talaga ng batas, yung nag-exercise ng power, ay ang legislative. So, lahat ng kailangang ginagawa, kailangan in accordance with the Constitution. So, si Constitution ngayon, siya ang magbibigay ng ano yung mga limits ng pag-exercise ng power para maiwasan natin yung pag-aabuso. Tandaan natin, yung pagbuo ng taxation ay nabuo siya dahil nabuo yung Estado. Ang pagkakaintindi dito na inherent siya, kaya siya tinatawag na inherent. Dahil hindi pwedeng mabuo yung Estado pag kulang yung kanyang sovereign powers. At isa doon sa kanyang sovereign powers ay taxation. So kasama na siya doon sa pagkabuo ng Estado. Kaya sinasabi na yung taxation ay hindi kailangan ng Constitution para magkaroon ng power of taxation. Ang gamit lang ng Constitution pagdating sa pag-exercise ng sovereign powers ay nilalagyan niya ng limits para hindi maabuso. Kasi itong taxation, sinasabi nila dahil dito sa mga theories na to na kailangan talaga siya, hindi pwede siyang hadlangan.
dahil sa lifeblood doctrine, ito yung nagsasabi na bakit tayo magkolekta. Medyo magiging abusive yung yung pag-implement. Kaya sometimes, it will resort yung tinatawag nating power to destroy. So, makikita mo doon sa ibang section ng note natin na mayroong power to destroy at saka mayroong dalawang school of thoughts. So, ito yung una talaga ng pwede siyang gamitin power to destroy dahil sa pangangailangan or to survive ng gobyerno. So, kailangan niya na magkolekta talaga ng tax. So, kahit na ikinamamatay yun or ikakadistract yun ng subject, hindi naman ikinamamatay, ikadidistract. Kaya, pumasok yun si Constitution. Si Constitution, siya ang maglalagay ng safeguard. At saka, yung magsasabi dito ay si judiciary body. So, siya yung magbabantay pagdating dito kung si legislative ba at saka si executive ay mayroon bang pagmamalabis na ginagawa o yung abuse. So, siya yung magdi-declare. So, kadalasan niya kanyang basihan kung constitutional or unconstitutional ba yung ginagawa nila. Okay? So, kailangan magrereklamo yung tao, may party. Okay? So, diyan natin malalaman, tandaan natin na si judiciary ay pwede lang siya mag-intervene kung mayroon talagang paglabag doon sa Pero, doon sa pag-exercise ng power at saka pag-implementa. Pero yung during naman doon sa paggawa ng batas, ng tax, hindi pwedeng doon ang yung judiciary, mag-conduct siya ng inquiry, oy, nabawal yan, hindi yan ganyan, kasi nandun pa sila sa proseso ng paggawa ng batas. At bawal din doon sa pagbayad ng tax na hadlangan ng judiciary, kasi lifeblood yun. Hadlangan niya lang, or what I mean, pwede niyang ipa-reimburse o hadlangan niya yung additional na mga tax na babayaran kung mayroong pag-aabuso doon. Halimbawa, doon sa additional taxes, doon sa mga assessment na ginagawa nila, at saka doon sa additional collection ng taxes. So, ganun lang ang ginagawa. So, si judiciary, ang isa sa kanyang gusto na, ang sa kanyang basihan, doon sa kanyang pagre-render ng constitutional ba unconstitutional, ay yung mga constitutional limits na nakasaad dito sa ibang notes natin. So, marami yon. Pinakauna yon, doon ay ang due process of law. Doon. Ibig sabihin, lahat ng gagawin ay in accordance with the law. Otherwise, it is labas na siya sa due process of law. At isa sa pinakaunang basihan dyan is yung kailangan for public purpose. Okay. At saka, malalaman natin na doon sa ibang notes na mayroon pa rin dalawang klase na due process of law. Yung substantive at saka yung mayroong procedural. Okay. Babasahin mo lang yon at saka malalaman mo kung ano yon. Okay. Hindi ko na kailangan i-explain yung isa-isa. Dito, tuturuan lang kita kung paano intindihin at i-connect yung mga konsepto na yon or yung mga text na yon dito sa definition ng taxation. Ngayon, dito, sabi natin na this is an imposed burden. Ang tax ay sa pilitan. Enforce ito. Kaya nga, it will render into like power to destroy. Enforce, pero contribution, proportional. Enforce contribution. Pero proportional siya. Ito naman ay, ang pinagbasihan naman nito, enforce, yung lifeblood, na hindi siya voluntary na magbabayad ka or hindi. Hindi. Kailangan talaga na magbayad ka. Ito yung kaibahan ng obligation. Ang tax is an obligation. Mangyayari siya ng tax ay obligation. Pero ito ay base sa batas. Yung mga debt naman, 'di ba? Mayroon kang makikita doon sa unahan kung ano yung difference ng tax at saka debt. So basically, ito yung explanation na mako-connect mo doon sa ng tax, sa definition
na ang debt is based siya sa contract. Kaya dito